niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya. At marami ang naririnig kong nagsasabi, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Awa umano ang naramdaman ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin para kay Congressman Kiko Barzaga matapos patawan ng panibagong 60 araw na suspensyon ng Kamara. Sa kanyang paliwanag upang pagtibayin ang boto pabor sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na suspindihin si Barzaga, sinabi ni Congressman Garin na ilang ulit na siyang nagpakita ng konsiderasyon sa kapwa mambabatas. Gayunman, sa kabila nito, hindi umano tumigil si Barzaga sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na nakakaapekto sa reputasyon ng mababang kapulungan. Ayon pa sa mambabatas mula Iloilo, posibleng may personal na dahilan si Barzaga sa mga naging kilos nito at ang suspensyon ay panahon upang magnilay at suriin ng mambabatas ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. Dagdag pa nito, bukod sa mambabatas ay naaawa rin siya sa mismong 4th District ng Cavite na pansamantalang mawawala ng kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit para sa suspendidong kongresista, tila drama lamang ang ipinapakitang awa sa kanya ni Garin. It's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya dun sa mga naapektuhan ng Dingbaksya because that's actually the mothers there face far more than whatever I'm facing now. Giit pa nito, mas nararapat umanong ituon ng emosyon at atensyon sa mga karaniwang Pilipinong humaharap sa mas mabibigat na suliranin kaysa sa mga usaping may kinalaman sa politika. Because losing 2 months in Congress or even losing my position, facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino citizen face. And me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability with plenty of issues. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.